May mga tao na ginawa nilang kompetisyon ng pagbabasa ng Quran. Ginawang paligsahan kung sinong magaling magbasa ng Quran, sinong pinakamahusay. Nagbabasa ng Quran, nangangaral, nananaliksik ng pananampalatayang Islam, ay itatapon pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Paano na ang mga tao na hindi man lang nila binigyan ng oras ang pananaliksik nila sa pananampalatayang Islam? Paano na yung mga tao na tumanda sila dito sa mundo, kahit isang harap man lang sa Quran ay hindi man lang nila kayang basahin? Iniisip natin na ang nandoon lang sa impyerno ay ang mga taong makasalanan. May mga mananampalataya na itatapon pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. May pananampalataya pero makakapasok pa rin sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istashhid." Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang hahatulan na tao sa araw ng paghukom ay ang tao na namatay sa pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang unang taong hahatulan sa araw ng paghukom. At yung tao na yun na namatay sa pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatanungin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fama amilta fiha?" Anong ginawa mo doon sa mundo? Ang isasagot ng tao na yun, "Qataltu fika hatta istashhidtu." Sabi niya, "Ya Allah, ako ay nakipaglaban sa iyong landas hanggat sa ako ay namatay para sa iyo, ya Allah." Yun ang sasabihin ng tao na yun. Proud na proud ang tao na yun sapagkat ang turing niya sa kanyang sarili ay namatay siya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qala kadzabta." Sinungaling ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walakinnaka qatalta li ayyuqala fulanun jari'un." Sinungaling ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero ikaw ay nakipaglaban upang ikaw ay tawagin ni Fulan, tawagin ng mga tao na isang matapang na lalaki. Kaya siya nakipaglaban para purihin siya ng mga tao na isang matapang na lalaki na nakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, ang kanyang niya sa kanyang pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi para purihin siya ng mga tao na isang matapang na pamilya. Anong gagawin sa kanya? Summa umira bihi pasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kakalad ka rin ang mukha ng tao na yun upang itapon sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Isang mananampalataya itatapon sa impyerno dahil lamang sa ang kanyang intensyon, ang kanyang niya ay hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ito ay pakitang tao lamang. Pangalawang hatulan ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Warajulun ta'allamul ilm wa 'allamahu." Ang tao na nananaliksik ng kaalaman at ang isang taong nagbabasa ng Quran. Tatanungin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Anong ginawa mo? Paano mo isinabuhay ang iyong kaalaman? Paano ka nagbasa ng Quran? Para kanino ka ba nananaliksik? Para kanino ka ba nagbabasa ng Quran?" Ang isasagot ng tao na ito, ang sasabihin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu." Ang sabi ng tao na nananaliksik sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay nananaliksik sa iyong kaalaman at ito ay ibinabahagi ko sa mga tao. Itinuturo ko sa mga tao ang aking natutunan. At ang sagot naman ng tao na nagbabasa ng Quran, "Wa qara'tu fikal Quran." At binasa ko ang Quran para lang sa iyo. Wala na akong ibang dahilan sa aking pagbabasa ng Quran kundi para sa iyo. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nababatid niya kung ano ang nasa puso ng isang tao. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qala kadzabta." Sinungaling ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walakinnaka liyuqala 'alimun." Kaya ka lang, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-aral sa pananampalatayang Islam, nagbabahagi ng kaalaman, nang sa ganun ay tawagin ka ng mga tao na isa kang alim, isa kang maalam sa pananampalatayang Islam.
Ang kanyang niya ay hindi upang humangad siya ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang niya ay hindi upang hangarin niya kung ano ang ipagkakalob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pananaliksik sa pananampalatayang Islam at pagbabahagi ng kaalaman, kundi ang kanyang intensyon ay upang tawagin siya ng mga tao na isang magaling, mahusay na mangangaral sa pananampalatayang Islam. At ganun din ang tao na nagbabasa ng Quran. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un. Kaya mo lang binasa ang Quran nung nasa mundo ka ay upang tawagin ka ng mga tao na isa kang magaling sa pagbabasa ng Quran. Hindi natin may kakaila na minsan may mga tao na ginawa nilang kompetisyon ng pagbabasa ng Quran. Ginawang paligsahan kung sinong magaling magbasa ng Quran, sinong pinakamahusay. Dahil magkakaroon siya ng premyo. Pero sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagbasa ka ng Quran, hindi para sa akin. Para lang sabihan ka ng mga tao na isang mahusay na mambabasa ng Quran. Kaya ang gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa 2 taon na yun, ay kakalad ka rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mukha ng tao na yun upang itapon sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbabasa ng Quran, nangangaral, nananaliksik ng pananampalatayang Islam, ay itatapon pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Paano na ang mga tao na hindi man lang nila binigyan ng oras ang pananaliksik nila sa pananampalatayang Islam? Paano na yung mga tao na tumanda sila dito sa mundo, kahit isang harap man lang sa Quran ay hindi man lang nila kayang basahin? Yun kaya yung tao na yun na nagbabasa ng Quran, itatapon pa rin sa impyerno. Yung nangangaral, yung nananaliksik, na hindi bukal sa kanyang kalooban, ay itatapon pa rin sa impyerno. Paano yung mga tao na dumating sa kanilang kamatayan, wala man lang silang natutunan sa kanilang sariling pananampalataya? Subhanallah. Pangatlong hatulan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang mayaman na pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming biyaya kung paano niya ginastos ang kanyang kayamanan dito sa mundo. Hahatulan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang mayaman. Fama amilta fiha. O pulan, isa kang mayaman, paano mo ginastos ang iyong kayamanan nung ikaw ay nasa mundo? Hindi ibig sabihin na nagtatanong si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya alam. Hindi pa tinanong ni Allah subhanahu wa ta'ala ay alam na niya kung ano ang ginawa ng tao na yun. Pero yun ay pagsukat lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin kung gaano makatotohanan ng isang tao sa araw ng paghukom. Anong isasagot ng tao na yun? Sabi niya, ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaka fiha illa anfaktu fiha lak. Sabi ng tao na yun, ya Allah, yung kayamanan na pinagkaloob mo sa akin ay ginasos ko sa iyong landas. Tumulong ako sa mga masjid. Nagbigay ako ng tulong sa madrasa, sa mga taong mahihirap. Nagbigay ako ng sadaka sa kanila. Yun ang ginawa ko sa kayamanan na ipinagkaloob mo sa akin. Ang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala kadzabta. Sinungaling ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Kaya mo lang ginawa yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay tawagin ka ng mga tao na isang mabuting tao gumawa ng kabutihan. Isang mabait, mapaggawa ng kabutihan, ng kawanggawa, yun ang dahilan. Kaya siya nagbibigay ng kanyang kayamanan, kaya siya gumagastos ng kanyang kayamanan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang siya tumutulong sa mga mahihirap, tumutulong sa madrasa, tumutulong sa masjid, nang sa ganun ay puriin siya ng mga tao na napakabait na tao na ito. Makareliyoso, gumagastos ng kanyang kayamanan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang kanyang niyat pala ay hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng gawain natin mga kapatid, ito ang pinaka-aral dito sa hadis na ito. Sa lahat ng gawain natin na ibada, siguraduhin natin na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? 100%. Kapag ang gawain mo ay hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kahit anong ibada, kahit ang pagsasala mo, kahit ang pagpa-fasting mo, sadaka, pagbabasa ng Quran, lahat ng mabuting ibada na ginagawa mo, siguraduhin mo na ginagawa mo ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para kanino man o hindi pag itang tao.